Revelation chapter 21 verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang new heavens and new earth. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay creations will be liberated, not obliterated. Ang ibig sabihin po nito ay hindi po bubarahin ng ating Panginoong Diyos ang mundong ito na parang nagdi-delete lang ng file sa laptop. Sa halip, papalayain niya po yung buong creation, yung nature, yung tayo mga tao, yung mga hayop, yung buong universe na po generally, mula po sa epekto ng sin o ng kasalanan, ng kaguluhan at ng kamatayan. Parang isang tahanan po na madumi at magulo. Hindi po ito sisirain, papalitan ng bago, kundi lilinisin po at aayusin para muling maging tirahan o pwedeng maging tirahan. At ang ganda po nito kasi kasali po tayo sa process ng liberation po na ito sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo at paggawa ng kabutihan sa mundo sa ating mga kapwa. Nakikiisa po tayo sa pagpapalaya ng mga creations o ng mga nilikha ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 21, creation itself will be set free from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay creation will be renewed, not replaced. Hindi po papalitan ng ating Panginoong Diyos ang mundo ng ibang planeta o ng bagong universe. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi po siya parang nag-delete na ng file sa isang PC. Itong creation po na ito, yung babaguhin niya. Parang bahay nga na marumi o makalat, ay ililinisin niya lang para muling matirahan ulit. Yan po yung gagawin niya sa pag-reset sa ating world o sa ating mundong ginagalawan. Parang yun nga po, bahay na may sira, hindi mo naman kagad ito pinapalitan ng bagong bahay. Inaayos po muna natin ito para matirhan ulit. Ganun po yung plano ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang New Earth po sa Revelation ay hindi ibang lugar o ibang universe, kundi ito po ay isang renewed earth, isang transformed na mundo kung saan wala nang kasalanan, wala nang sakit, wala nang kalungkutan at wala nang kamatayan. Kaya mahalaga po na hindi natin balewalain yung creation ngayon, dahil ito rin po yung creation na i-restore ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po natin itong pangalagaan, yung kalikasan, yung mga kapwa natin, tsaka yung ating mga sarili, dahil lahat po ng ito ay bahagi ng creation na mahalaga sa ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay creation is now in the process of renewal. Akala po ng nakararami yung new creation o new heaven and new earth ay future lang na mangyayari. Sa katapusan ng mundo pa mangyayari, yun po yung maling akala ng nakararami. Pero in the Bible, malinaw po na nagsisimula na po yung process of renewal. At nagsimula po yun sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kamatayan. Yung resurrection po ng ating Panginoong Kristo, yung unang pruweba o unang proof na yung creation ay totoo at nagsimula na po ito sa Kanya. Hindi po kailangang hintayin pa yung end of the world o yung pagwakas ng panahon para magsimula yung pagbabago. Ngayon pa lamang po, gumagalaw na po ang ating Panginoon Diyos dito sa mundo. Tuwing may mga tao na tumatalikod sa kasalanan, tuwing may mga taong nagpapatawad, tuwing may mga taong nawawala yung gutom, tsaka tuwing may pinipiling magmahal sa halip po na magiganti, lahat po ng yon ay parte ng renewal ng creation. Kaya yung iglesia po o yung church ay tinatawag para maging bahagi ng process ng creation. Tayo po yung tinawag na maging mga new creation people, mga taong nabubuhay sa liwanag at mga taong nagbagong buhay at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kapwa. Tayo po yung mga witness, yung mga living testimonies. Kahit na magulo yung mundo, may ginagawa at kumikilos ang ating Panginoong Diyos para ayusin ito. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.